So bago natin gutay-gutayin, last time kasi guys, eto yung binuksan natin, yung brushless. Ngayon naman ay yung brush type. Eto, mas malakas siya kasi nasa 7.5 horsepower. Eto ay nasa 4 lang. Yan, 4 point something horsepower. So mas malakas to. Yan, di pa natatanggal oh. So una nating tatanggalin ay yung kanyang tangke ng gasolina. So, i-try nga muna natin. Choke. Okay. So ngayon, ang pakikialaman lang natin ay yung kanyang dynamo. Sa makina, hindi kasi di natin masyadong alam yan. Okay, yan po yung makina niya, mas malaki kaysa sa 1,800 or 1 kVA. Tapos 4-stroke na siya. Mas malaki yung tambutso niya, mas malaki yung bunganga niya. Yan o. Mas malaki yung butas. So, yan guys, ganyan kalaki yung kanyang core. Malapad. Compare dito sa 1,800, mas maliit. Ito, ganyan lang, kalaki oh. Ayan, 1,800. Ito naman sa tingin ko nasa 700 watts or 800 watts. So, yan guys yung kanyang AVR. Ito oh. Tapos, nandito yung kanyang brush assembly. Andito yung kanyang terminal output. Yan. So, tanggalin natin at tingnan natin. So, ito guys yung kanyang AVR. Automatic voltage regulator. Yan yung kanyang part number. Meron siyang capacitor, 250 volt, 20 microfarad, tapos meron siyang heatsink dito, malamang SCR or MOSFET. Meron siyang adjust dito, tingnan natin na kung pwede nating ibaba or itaas. Lubog siya sa epoxy, kasi nga prone siya ng vibration, kaya meron siyang epoxy to iwas vibrate para hindi mahulog yung mga ganito, hindi matanggal. Okay. So ito yung nagko-control ng kanyang rotor or yung kanyang armature, yung supply sa kanyang armature. So ito naman guys yung kanyang carbon brass para sa kanyang rotor or yung kanyang magnetic field coil. Yan, bago pa, hindi pa masyadong gas-gas. Yan, ito yung sumasahid sa kanyang slip ring. Okay.
Balik natin para hindi ma-misplace. So, eto guys, yung kanyang power reactor. Ayan, yung kanyang dynamo. Yung kanyang stator winding. Yun. Meron siyang sleeve na ganito to protect. At, yan, ma-minimize yung noise. Okay? Yan. Kung minsan kasi, ay natatamaan to. Kung minsan, pag natamaan ng bakal, umuusli sa ilalim yung core. Sumasayad. Tapos, syempre, protection na rin yan sa magnetic field na lumalabas. Yun, mabigat. Parang sa mga transformer, meron siyang ganitong balot. Yan. Para ma-minimize yung noise na lumalabas. Kung minsan kasi akala natin, maliit lang siya yung diameter, nun pala napakalapad. Kaya pala malakas. Parang ang liit. 3,000 na kaagad. Hindi guys, malapad pala. Ayan. Tapos yung coil niya, pure copper po siya. Kasi kung aluminum siya, malambot. Ayan o. Kung aluminum yan, malambot sana. Pero matigas. Tapos iba yung kulay ng aluminum. Yung pino, yun yung supply ng kanyang field coil. Yung makapal, yun yung kanyang output. Sa tingin ko, doble yung output nito. Doble yung coil or triple or apat. Nagsama-sama. So hindi na natin tatanggalin dito guys kasi kitang-kita naman na yung kanyang field coil or yung kanyang rotor. Okay, so dito mas strong yung kanyang electromagnet kumpara dun sa isa, sa 1800 brushless. Dito mas malakas kasi meron siyang brush. Mas mahaba. Sa 1800, malamang ganito lang kalapad yung kanyang field coil tapos yung kanyang core. Yan, meron siyang maliit na magnet. Diyan nagsisimula yung kanyang induction. Palalakasin ng kanyang field coil. Okay. Copper po yung kanyang field coil. Mahigpit. Tapos ito naman yung kanyang slip ring, positive at negative. Meron siyang polarity pagbaliktad, walang lalabas na kuryente. Yun. Sa 1800, mas maliit yung kanyang core at mas maliit yung kanyang field coil. Okay. So dito hindi na diode yung nakalagay dito. Brass type. Yung iba kasi ay brushless. Pag brushless kasi magdadagdag ng haba ng kanya shafting. Kasi nga may dadagdag dito na core para sa kanyang brushless. Okay. Pero mga conventional na generator na malalaki, brass type din lang. Ayan, yung mga malalaki. Yung mga bagong generator lang kasi ngayon na nagsilabasan, mga brushless na. So mas efficient kasi hindi ka nagpapalit ng brass. Pero kung sagsagan, pang mabilisan, yung mga brass type. Kasi kung nawawala yung kuryente, pitpitin mo lang yan, idiin mo yung brass, meron na naman. Compare sa mga brushless, medyo mas mahirap na ayusin. Okay?
So hanggang dito lang tayo guys sa kanyang dynamo kasi hindi natin kabisado sa makina. Hindi tayo mekaniko. So hanggang dito lang tayo sa kanyang dynamo. Kung sa dynamo, medyo meron din akong alam. Kasi nga nag-aayos tayo ng mga ganito. Tapos nakahawak din tayo ng mga malalaking generator. At nakapag-troubleshoot din ng malalaking generator. Ubos na yung laman sa kanyang karburador. Wala siyang gasolina kaya ganun yung tunog.